Magandang gabi mga bossing, mga friend. Iba't iba pala yung dasal kahapon para kay Digong, no? Pakinggan natin itong dasal na to. Partido at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Santa Mesa, Maynila. Para yan sa desisyon nga 24 hours daw ito nagdasal itong mga kapartido nitong si Digong ng International Criminal Court sa kanyang apilang interim release. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong naging reaksyon ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte sa naging desisyon ng ICC? Sa apat na... Alam mo, Julius, matapos nga ipato ng ICC Appeals Chamber yung kanyang desisyon na binabaliwala yung kanyang apilangan ni Presidente Rodrigo Duterte, ay naging tahimik yung mga kababayan natin dito. Iba-ibang emosyon, tahimik, malungkot, at siyempre masakit para sa kanila, no? 24 na oras silang nag-vigil para ipanalangin nga nila yung ma-grant yung ng ICC, yung petition ni Pangulong Duterte na magkaroon ng interim release. Pero ngayong araw ay bigo pa rin sila at umaasa sila sa mga darating na panahon ay mapagbibigyan ng ito, no? Wala pang payag yung mga ibang miyembro ng PDP laban dito, lalo na yung mga opisyal, tungkol sa kasusunod nilang gagawin sa mangyayari matapos na i-deny ng ICC ang petition ni Pangulong Rodrigo Duterte. Julius. Gary, sino-sino mga nakikita mong mga personalidad na nariyan? Ito naman yung kabilang dasal, no? Nung mga biktima nitong si Duterte. On the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the defense chambers unanimously this brings us to the end of the summary of the appeals chamber judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other regulatory staff for their valuable assistance today, including this hearing. The hearing is adjourned. Ilang hindi ko medyo nagustuhan doon. Yung Duterte panagutin, Marcos singilin, no mga friend. Hindi ako Marcos. Leni po tayo. Pero mukhang maliho yung sigaw ninyo. Kasi ba't nyo sinisingil si PBBM? Hindi ko pinagtatanggol, ha? Hinahabol niya na lahat yung mga magnanakaw, di ba? Ayon sa balita, di ba? At yan nga, may mga nare-recover ng bilyon-bilyon na nanakaw. Na walang ganyan nung panahon ni Digong. Di ba? Puro nakaw lang, walang na-recover. Di ba? Ito, paki-share ko ito. Hindi ko for the views ito eh. Di man tayo palitan nyo na ho yung Duterte panagutin. BBM singilin. Palitan nyo ho yan. Duterte panagutin. Garcia singilin. Mga ganun sana. Oo, dahil itong Comelec na to, talaga namang, ewan, ano? Oo. Naghahabol ka ng kurap. Itong mga nakapaikot na departamento na to kay PBBM, nagpapatawad ng kurap. O, di ba? Tama lang ako. No? Duterte panagutin. Garcia singilin. Mga ganun sana sigaw ninyo.
Oo, pabayaan ninyo yung ginagalaw ni PBBM na naghahabol siya sa mga magnanakaw. Dahil para sa bayan na yung galaw ni PBBM na yan eh. At paulit-ulit ako, di ba? Maaring si PBBM, yung mga nakapaikot sa kanya, hindi niya kayang hawakan. Kaya ganyan na nangyari. Oo. Kasi maraming nagsasabi sa kanya, huwag kang pipirma eh. Pero napapapirma siya eh, nung mga nakapaikot sa kanya eh. Di ba? Pag tumirma pa siyang ganyan, palakpakan pa yung mga nasa likod niya. Oh. Nauuto nila eh. Aminin mat natin sa hindi, oo. Di ba? Hindi nga po siya nakapagtapos eh. Ayon kay Duterte yan. Tsaka alam naman natin talagang hindi siya nakapagtapos. Etong mga nasa kapaikot sa kanya, puta, mga matitinding abogado to. Oo, Hindi niya ho talaga makokontrol yan. Yung mga nakapaikot sa kanya. Susunod lang siya eh. Anong diskusyon? Sige nga. O ngayon yan, marami nang nakakapaikot sa kanya. Yung mga nakinabang, gaya sila Bersamin, bakit? Di ba, marami puro mga nakakasuhan na halos yung mga nakapaikot sa kanya eh. Di ba? Yung mga kabinete niya. Mga nakadikit sa kanya yan eh. Saldico, Martin Romualdez, Gis Escudero, mga nakadikit sa kanya lahat mga yan eh. Yun ang niya mga boss. Hayaan niyo siya ngayong gumalaw. At least siguro baka magagaling na yung mga nag-a-advise sa kanya kung paano kanyang gagawin. Kagaya yung batas na ng Comelec na yan, nababibutan. Sakit sa ulo. No? May-ari ka ng kumpanya na nakikipag-deal. Ikaw ang presidente ng kumpanya, nakikipag-deal ka sa gobyerno, paulit-ulit. Puta, anong klaseng batas yan? Como yung presidente nagbigay ng pera 30 milyon doon sa Gis Escudero, hindi naman daw galing doon sa kumpanya. Putang ina, ano yun? Illegal daw yun. Ano ka putang ina, ano yun? Katarantaduhan ng malakihan ng class. Maski sila Sheldok, no? Tayo, maliit lang naman tayo. Hindi man tayo kagagaling nila. Pero, hindi naman kailangan siguro ng abogado ka pa para maunawaan mong katarantaduhan yung batas na yan. Presidente ka kumpanya, magbibigay ka ng pera sa senador, tapos 30 milyon, tapos bibigyan ka ng project ng yung lugar, yung katakot-takot yung project na nakakuha mo doon sa lugar ng gobernador. Tapos, legal, dahil hindi galing doon sa kumpanya mo, sa kumpanyang ikaw ang presidente, puta. Kagatarantaduhan mo yan. Oo. Ay, naku Lord. Ngayon, makukustyon ba ni Marcos yan? Kung yung tatay niya hindi pwede lahat, bakit? Bar top notcher yung tatay eh. Nakakulong pa nung kumuha ng bar exam. Top notcher pa. At ang mga nakapaikot nun kay Marcos Sr., yan. Yung talagang bar top notcher din, in really. Tsaka matigas ang nun, hawak niya talaga. Noong mga panahon ni Marcos, may bawal nga nun yung magtitipon-tipon kayo. Bawal yun. Martial na yun, may curfew hour. Drug lord, pinapa-firing squad nun. Ngayon puta wala eh. Nung panahon ni Digong na talaga nagsawa lahat, di ba mga boss? Puntahan naman natin itong dasal ng mga kampo ni Digong. Di ba? Kayo, tumigil na kayo, wala, saan kayo nagdadasal? Ito, pakishare nyo. Kanino kayo nagdadasal? Si Digong gusto niya sa impyerno siya pupunta. Yun namang anak niya, siya magiging presidente ng impyerno. Tapos magdadasal kayo sa Panginoon? Ang tunay na Panginoon? Hindi kayo,
At saka kayo, kung di kayo mga tanga kayo, no, sa totoo lang. Yan nung sinapit ni Digong, yan po ang tinatawag na KARMA, karma. Kung kayo nakakaintindi. Karma ho yan. Bakit? Putang ina. Murahin mo yung Diyos, stupid God. Murahin mo yung Pope. Ang Katoliko, gusto mo pang lagyan ng tax dahil maraming koleksyon at kung ano-ano pinagsasabi mo tungkol sa napako yung Panginoong Jesus, sasabihin mo, puta, karma yan. Mas mabuti pa siguro kung sakaling nagdasal kay Satanas, baka nagkaroon pa ng laban, ha? Kung nagdadasal kayo sa Panginoon, hindi kayo pakikinggan. Karma nga yan eh. Kapainin nyo yung galaw ng kamay ng Panginoon, no? Oh. Tsaka yan si Digong, kung hindi yan naggagaganyan, diniriran natin, hindi, kung nanahimik na sana yan, baka walang nangyaring ganito eh. Wala eh. Gusto niya, wala na siya sa pwesto, siya pa rin ang susundin nitong si Bongbong. Oh. Di ba? Kaya ganyan ang nangyari. Kung ano-ano pinagsasabi niya doon sa administrasyon, baka, nagmumura niya, gano'n. Dahil ang buong akala niya, siya pa rin ang susundin nitong mga Armed Forces of the Philippines dahil doon sa mga retarded na general na hawak niya, na namunini sa kanya nung panahon niya. Oh. Wala na eh. Oh. At saka yun nga, hindi naman, sabagay, hindi pa tapos ang laban. Sana hindi makuha itong mga Armed Forces of the Philippines na ito na bumaligtad dito kay PBBM at maupo itong presidente ng impyerno. Tapos tayo. Pero alam naman siguro. Anyway, matalino naman tong matalino rin naman yung Defense Secretary natin, di ba? Bartak Natcher din yun. Oh. Ang pangalan nun? Gilbert Teodoro ba yun? Oo. Hindi rin nagpaano yun eh. No? Hindi o, pag wala hong baliktad ng Armed Forces of the Philippines, tsaka mga kapulisan, hindi ho magtatagumpay ang mga yan. Oo. Pero yun nga, may balita na naman na manggugulo yan sa katapusan, sa November 30. Oo, mag-ingat ho kayo. At wala na hong papupuntahan itong mga hayop na to kung hindi talagang manggulo. Oo. By all means. Kasi talagang nakasandal na siya sa pader eh. Wala na eh, di ba? Yan lang ang ano ko dyan, mga boss. Yung mga dasal-dasal na sinasabi. Yun ho nagdadasal para si Digong mabigyan ng interim release. Kay Satanas kayo magdasal dahil doon ang gusto niyan si impyerno. Huwag kayo magdadasal sa Panginoon. Magalit sa inyo si Satanas. Oh. Bakit? Bumabaligtad kayo sa kanya eh. Buti pa si Digong. One way siya. Talagang sa impyerno niya gustong mapunta dahil maraming magagandang babae daw doon. Oh, di ba? Hindi ba naman bugok yan? Presidente tapos binatikos mo ang Katoliko. Oh, pero ang spiritual advisor mo yung baliw na si Kibulog. Oh, di ba? Kaya nang inaabot mo, karma talaga ho yan, maliwanag kung karma yan. Oh. At yun nga, ang susunod na siguro diyan, mga friend, wala nang ano diyan kung hindi magkaroon na ng full bloom hearing yan at babasahan na ng sakdal yan. Oh. Wala namang gagawin si Koopman diyan kung hindi alam din naman ni Digong yan na walang panapanalo yan eh. Ang panalo nga lang nila dyan, kung makakalusot yung arte nila. Arte dito, arte doon. Hindi naman hululusot. Oh. Yung Mayor Sanchez ng Calauan, Laguna. Oh. Yung kila Armin Sarmiento ba yun? Oh. Yung taga-UP na babae na ni-rape at brutally na pinatay. Oh. Hanggang sa huli, motik pa nga makalaya yun eh. Diba? Buti na lang natunugan ng mga gulang nung babae at ayun. Nireklamo, balik si Gago. Yun si Sanchez, hanggang huling sandali ho ng buhay nun, hindi ho inamin na may kinalaman siya doon sa nangyaring krimen. Oh.
Pero, yun ho, laman pa ng selda nung si Sanchez eh. Ang lalaki ho nung Birheng Maria, at saka kung ano-ano sinusumpa niya, na maski mga matay na pamilya ko, wala akong kasalanan sa harapan ng Birheng Maria. Wala. Namatay ho sa kulungan, di ba? Matanda na ho yun. Oh. Hindi po pwedeng depensa na. Kasi nga, pag yung mga ganyan, depensa na may sakit. O, tadi lahat na gagamitin yung depensa na yan. Oh. Pwede pala ikayon eh. Magsasakit-sakitan ka lang eh. Maawa na sa'yo International Criminal Court. Katataduan mo yan. Wala. Hindi ako maasad. Hindi ba nag-vlog ako kahapon, di ba, mga boss? O, nag-vlog ako. Wala pa akong desisyon nung ako nag-vlog. O, sabi ko nga, pag ito'y nag-run, ang internet nagkabayaran, yun lang yun. At yun nga, sabi ko nga, papalit na ako ng content. Magagaya na ako kay Pugong Biyero. Yun o, yun. Imposible ho talaga yan. Oh, ngayon, pag dumating ng full bumiling, hindi na ho masyado matagal yan kasi wala naman ano ididepensa ni Kupalman dyan? Wala. Inadmit yan. Nakikita naman kung paano inamin lahat ni Digong na siya talaga yan. Utos niya yan. Come to the point, tinuro pa nga niya yung mga chief of police niya, lahat yan yung mga nasa kanan ko. Naka-video eh. Death squad din yan. Yan si Bato. Death squad din yan. Oh. Ano bang paghihiringan sa International Criminal Court? Desisyon na lang yan Desisyon na lang siya. Oh. Si Bato, wala na. Oh. Ayan ang problema kay Bato, mga kapatid. Puta na. Sa eskwelahan, pag ikaw ilang beses kang absent, idinadrop ka na. Pero sa Senado, wala yatang drop. Tuloy ang sweldo mo. Agayan, hindi siya dumating sa budget hearing, di ba? Oh. Sabi ni Tito Soto, wala, hindi ko na nakakausap eh. Alam nga makipag-usap sa iyan. O, alam nga naman umaten pa yan. Bakit? Di nalaman ninyo, susundan nyo na yan. Maski pa paano, ito si Bato, may utak din to, maski konti, di ba? O, ito si Bato, kala nyo, alam ko kung nasa si Bato. Ito. Our next recipe is tinulang manok na native naman ngayon. Tinulang manok Bisaya. Ayan, masarap yan. Tinulang manok Bisaya. Sus, kalami oh. Our next recipe is tinulang manok na native naman ngayon. Tinulang manok Bisaya. Ayan, masarap yan. Tinulang manok Bisaya. Tinulang manok Bisaya. Hindi kaya nasa Bisaya itong hype na to. Tangin. Wala naman, hindi na yung lilitaw. Oo. Tamo inaabot Kala nila wala nang katapusan, mga bros gumalaw si Lord. Tapos sino mag-aakala, no? Lintik ang samahan nito nun. Nangangampanya itong unit team na to Tangin, sila. Tama sabi ni Kapersi. Hindi na kailangan ni ka ng oposisyon dahil sila na magkakagatan. O, yun na nangyari, di ba? Oh. Ayun ako. Ito pa si Kimo. Ito si Kimo. Nalungkot daw si Kimo. Yung reaction nyo lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release ng ni dating Pangulong Duterte. Malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun medyo nakatutok nga ako sa TV kanina Kaya nga ako umalis sa plenary sandali, bakit ako, nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sinasabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot, siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tanggahan na si Digong. Ikaw lang. Huwag mo nila natin. Inasahan mo yun, kamo. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na... Hindi naman siya threat. Kasi sinasabi, threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang, siyempre, desisyon nila. Alam mo, Kimo, maski matanda na hanggang nakakapagsalita yung pinuno ng mafia na yan, Davao Mafia na yan, isusunod yung mga di ba? Kagaya ninyo.
Oh, kaya niyang utusan kayo. Oh, nautusan niya nga yung Senado eh, di ba? Nagkaroon ng 15 votes para si pauwiin daw. At sabihin sa ano, nauutusan pa rin kayo eh, hindi ko eh. O, di ba? Hindi porke matanda na. Ang gusto mo kasi, Kimo, suntukan, no? Tuloy natin si Kimo, kung ano picture sabihin nito. Opo. Pabalik kayo doon? Matagal pa ang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre babalik. Kasi hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JV ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Gibo Chodoro pala, si Gibo. Si Gibo Chodoro, di ba? Yung Department of National Defense natin, Secretary. Bartap Nature din yun. Kaya hindi basta-basta. Sana magmanggulo ito mga to. Pero teka, Kimo, kung iba na istorya, maghanda-handa ka na dahil yun nga, sasama ka na, di ba? Sabi mo yan. Dahil ikaw, miyembro ka rin nung kasama ka rin na ikaw rin isang sumuporta sa tukhang. Punta ka na rin ng ICC para hindi ba istorya, Kimo? Pinangako mo yan doon sa Tatay Digong mo, nasasama ka rin, tapos ngayon iba, mukhang malamya ka, mukhang iniiba mo istorya, di ba mga boss? Hindi ganun, Kimo. Isang salita ka dapat. Hindi yung iba-iba na para kasi Bato eh, no? Si Bato naman kasi, ano ba naman kasi ito? Talagang to si sabihin ba naman ng ombudsman na meron ka na warrant of arrest? Para mo sinabi naman, ano ba naman yan, talaga ito si Boying, napala mo. Sinabi mo yun, may nakabuti ba sa bayan? Hindi. Nakabuti kay Bato. Di magtatago na si Bato. Sa mga hahagilapin yan, si Bantag nga, di mo makita-kita. DOJ ka pa nun. Ngayon, ombudsman ka na. Ngayon, wala pa rin yung Bantag Milita. Puro ka alam na namin, lapit na, kahon na. Wala eh. Kaya to si Blackie wala talaga eh. Takay mo sabihin mo na may warrant of arrest ka na. Ako hindi ko maski anong isip ko eh. Bakit mo sinabi yun? Anong connection nun sa trabaho mo, ombudsman ka, tapos magtitimbre ka pa na? Ewan. Kaya yan ng problema, yung mga nakapaikot kay PBBM. Sa halip na paglabas ng warrant of arrest, dadamputin na lang si Bato. Ngayon wala ka na makitang Bato. Yung ginawa ni Remulla na yun, para siya kumuha ng bato, pinukpok niya yung ulo niya. Pero wala eh, timbre. Para talagang timbre. Diba? Mag-collab na po tayo mga boss. Yan ang sa akin ha. Doon sa mga reaksyon ko dito sa mga dasal, iba't ibang klaseng dasal. No? Nagtagumpay po yung nagdadasal talaga ng mga naargabyado nito si Digong. Ngayon ito namang mga nagdadasal para dito sa nakaargabyado sa mga mamayang Pilipino rin. Tsaka malabo. Si Kupalman si Kupalman na naman dyan. 150 million ba? Isang buwan? Tangin laki, no? O 150,000. Hindi yung tatanggap ng 150,000. Basta ang alam ko, 150 million eh. So, ang bayad dito si Kupalman eh. Para lang ipatalo yung kaso. No? Wala naman talagang panalo. Talagang yun lang magagawa nila yan. Mag-delay. Oo. Pero, baka makarating pa rin. Baka maisip mo pa rin, Digong, na tanging lusot mo lang siguro kung mag-hunger strike ka. Magkulab na ho tayo. Total, pinakinggan mo na rin lang yung sinasabi ko na magbaliw-baliwang ka. Ang pakinggan mo yung mag-hunger strike ka, baka yun lumusot. Huwag ka na kumain, huwag ka na uminom.
Huwag ka nang babangon. Ganun. Diba? Baka sakaling ka na makikooperate kung ano-ano. Wala na. Wala eh. Hindi ka pumunta rin sa desisyon ng interim release mo. Tapos sabi na ni Andres ba yun? Oo. Paano mo sasabihin hindi mo alam? Pumirma ka pa nga ng waiver. Ang tatalino kasi ng mga abogado nitong mga biktima na at the same time, bukod sa matatalino na, puro Pilipino pa. Yung mga lawyer ng mga biktima. Samantalang itong sinasabing mahal ng taong bayan, mahal ng Pilipinas na si Digong, ang kanyang lawyer foreigner. Wala. Di ko talagang mahal ka, bakit hindi ikaw pagtatanggol ng mga abogado dyan sa ICC, di ba? Yun. Wala na yan. Ay, magandang... Sabi ko pa kahapon, di ba mga boss, nagbablog ako, wala pa yung decision. Yun hong interim release na ito, ng para mag-grant, suntok ho sa buwan. Hindi ho ako pero hindi naman kailangan ng maraming utak dyan para maunawaan mo yung putang inang yan. Dahil International Criminal Court nga ho yan eh. Tatalino na dyan. At saka hindi nga ho, pag yan ka ako nag-grant, yung interim release yan, umandar ang pera. Yun lang yun, wala nang iba. Ito malabo talaga. Para bang nangyari sa Comelec. Collab na tayo mga boss. Mary Lebron, shout out. Good evening, Xerox. No skipping ad, sabi niya. Chupisa Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Manood na lang po muna ako kasi medyo napagod po akong naglinis po ng bahay. Sideline ko po. Jokiano, shout out. Dapat sa pamilyang yan, pagpapatayin din. Di na dapat pag-usapan mga PI na yan. Itulong Jokiano. Shout out, Michael Edwin Mike, my friend. Jokiano ulit. Dami yung palusot. Saan ba galing yung pera ng presidente? Di sa kumpanya. Kumpanya niya, PI, Comelec kayo. Galit talaga si Jokiano sa Comelec. Pini-PI kayo po. Tangina. Chab Alvaro, shout out. Magandang gabi, Xerox. I'm so happy. Rejected ang appeal ng Duterte camp sa The Hague. Na siya muna baka magkaroon pa siya ng mga realization ng pagkakamali. Wala na yan. Maski pa siya, huli na eh. Karma nga yan eh. Jokiano. Karox, ginagago tayo ng mga ugok na yan. Tama si Cara David, mamamatay na mga kurap. Mamatay na mga kurap, di ba? Joselito Mabait, shout out. Maril Pabianak, shout out. Thank you, Lord. Denied po ang decision. Unanimous decision, 5 judges, wala namang katakataka talaga dyan. Na talagang hindi yan mag-grant. Kasi, malabo talaga. Sabi ko na, di ba, kagabi, hindi pa ako, nag-vlog ko, hindi pa suntok sa buwan yan. Yep, Mr. Soto lang, walang laya para sa demonyo, di ba? Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ikaw din. Hala, ang nadali ng otoridad ay mga dulong kung baga sa isda. Maliliit dapat ang huliin yan. Yung mga balyena, mga buhaya mo. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Librado Ludovico dito. Karox, yan namang kaso ni Digong nyo ay malabo pa sa luban ng labaw. Napayagan ng ICC na makalaya si Tanda. Yung kaso ng Serbian official ay walang ganyang interim release. Doon na natodas yung mga official na sangkot sa katakot-takot na pagpatay. Di ba? Yun nga si Sanchez, di ba? Patay yun. Sa Maynila pa yun, di ba? Sa Pilipinas pa yun, di ba? Doon na namatay sa Muntinlupa yung bugok. Pero hindi umamin yun. Maraming pumuntang reporter sa kanya, tinatanong, wala talaga siyang alam. Sumusumpa pa siya sa Birheng Maria. Napolitika raw siya, yun siya sabi.
Marilo Pabiano, kalunos-lunos po tay yung nangyaring sunog dito sa Hong Kong. 3 magkakatabing building, madaling kumalat ang apoy. Sa ngayon po ay 128 na po patay. Meron pong missing na 200 plus. Natiyak nasunog na sila sa loob ng house. Meron po isang kababayan natin nasa critical na kondisyon. At ayon po sa report, may nawawala pang 19 kababayan. Let's pray po sa yung mga dumaranas ng trauma sa ngayon. Malayo po kami tayo sa place ng sunog. Yun po malapit na sa boundary ng China. Buti naman safe ka. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Mabuti po naman at rejected and denied ang request ng interim release ni Gunggong. Hindi naman po talagang makakalaya yan at mga mangyayari sa ICC ay maghabol kayo sa tambol mayor. At isa pa po, mawawala ng kredibilidad ng ICC kapag pinalaya nila ang halimaw ng Pilipinas. Totoo yun. Tsaka mga friend, lahat ng nangyayari sa Pilipinas, alam ng ICC. Na yung Duterte, yan ang nanggugulo sa administrasyon ni PBBM. Diba? Alam yan. Odeli Alpiloro. Tama po kayo, Sir Rox. Sa dami ng kaso ni Digong, malabo talagang makalabas. Bunganga ni Lustay ang nagpahamak sa tatay niya. Pag pinayagan ang hiling nila, diretso na nila sa Davao. Tama lang ang pamilya Tutay, ang mga nangyayari sa kanila. Tuloy lang po ang dasal ng matahimik na at makapagtrabaho ng maayos ang nasa gobyerno natin. Salamat, sir. Ingat po tayong lahat sa mga kabosing, and God bless us all po. God bless Rodelio Alpilora. David Ali Mendoza, Arox, si Kupalman at si Sara naman ang dahilan kaya hindi pa napayagan ng interim release si Gunggong. Panay kasi press release nila kung araw nang makakalaya si Dutae dahil walang jurisdiction ng ICC sa kanya. Idagdag pa yung sinasabi ni Sayad na i-jailbreak si Dutae. Yun nga. At wala namang bansa na gusto siyang kupkupin. Naglabas pa ng fake news na sa Japan daw siya pumayag kupkupin Digong pero hanggang salita lang si Sayad. Siguro po yung mga nabubulagan ng mga OFW sa Japan ang nakausap niya. Malaking gulo po yan kapag nakalaya si Digong. Sa ICC, puro batikos ang malalasap ng ICC sa buong mundo. Totoo yan. Tsaka napakalabo nga nung rason putang ina, matanda na. Kaululan yun. David Alvin Mendoza ulit ito. Karox, yung Jinggoy at Bong Revilla ay nagbabalak ng mga ibang bansa. Magpapagamot daw. Dapat ipa-freeze na din ang mga asset niyan. Yun nga ang problema kay Excellency. Dapat ino-orderan mo na yan. Yung mga departamento na yan. Meron ka namang ikaw nga presidente. Pati tibuedo utusan. Para sa kapakanan ng bayan. I-freeze na lahat yan. Mga assets niyan. Tsaka yun nga, putang na yung salin na pinag-submit niyan. Kwentahin agad yan. Kung pwede, magdagdag ka ng tao para mabilis ang pag-recover sa perang mga ninakaw ng mga putang na mga yan. Kagaya ng mga Duterte. Magkano lang ang diniklarang salin ng mga walang yan. Kwentahin mo yung salin at saka yung mga kayamanan yan. Lahat mo nga balik sa kakaban ng bayan. Naku. Tapos ipakulong na nga yan, di ba? Rodelio ito. Sira ulo talaga Padilla na yan, Sir Rox. Di na pinakikinggan ni Lustay. Na yan ang makukulong na rin yung among gago ka. Isa ka rin walang silbi. Ay, si Kimo. Nakaka-high blood lahat, sabi ni Mary Lebron. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni. Bernadette Herrera, shout out. Good evening, Sir Rox. Kawawang Pilipinas sa mga korap na politiko. Totoo. 3J Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Tawa-tawa. Let's celebrate, Sir Rox. Finally, Gong Di is not going home. Do no bring him home. Wala, alam ko na yan. Hindi na mapapabura niyan.
Eh kung napaboran ng ICC ang puta, wala na. Magpupugong biyero na lang ako. 3J Siopolito. Sir Rox, kasalanan din naman talaga ng mga DDS kasi mga walang hiya talaga. Kung makapintas sa ICC wagas, akala ba nila hindi nababasa ng ICC ang mga pangwawalang hiya nila? Yun nga, ang mga bibig nilang walang habas, manira. Itong si Sara na tinuturuan pa ang mga Pilipino na itaka si Gongs D. Tinuturuan pa ang mga Pilipino na maging violente. Ano ang inaasahan nila sa ICC? Maging merciful sa kanila, na matakot sa kanila? Ayan ang lagi kong sinasabi, Sir Rox. Lahat ng aksyon natin, tama man o mali, may balik at may balik. May balik at may balik yan. Kung masama ang aksyon mo, natural, masama din ang balik sa'yo. Kaya itong si Pulong, Baste, Sara, Wake and Bake, ayan na ang resulta ng kanilang mga aksyon. O ngayon, itong abogado nila na si Turon, ngayon lang nahimasmasan, na-realize nila na di na sila dapat maging violente sa SOCMED. Mga walang habas na pananakot, maghunos dili na raw sila. Ngayon, pag wala nang pag-asa si Gongdi, wala nang pag-asa makalabas ng kulungan. Basta sundin niya yung gusto ko na sinasabi kong payo ko sa kanya, libre naman, mag-hunger strike na siya. Ayoko nga, baka gawin mo, hindi ko nga. Mahirap yun, hindi ka kakain. Sarap. Mahilig ka pa ng magkakakain ng mga hilaw naman eh. Ha? Kalat ni Baya, tanong lang po, kaano-ano ni paring Saldi ko? Si paring Atoy ko. Ikaw naman, patawa ka naman, friend eh. Friend Shervin sa Peda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing ha. Sabi ni Tia Delio. Nako Sir Rox, Hindi na po kagulagulantang yan naging desisyon para po kay Quezon. Wag na po nila tayong pinag-uuto sa ginagawang tanga na katulad nila. Hoy, mga bugok, may tulong tiyatili. Doon nyo yan ikwento sa mga lelong yung panot, okay? Wag kami. Alam mo, Quezon Panis, sayang yung pagka-trying hard mo na magpiling tatang ager ka. At may paburloloy-burloloy ka pang hikaw na yawa ka at patikilay mo. Pinaritoke mo din para feeling mo. Ala John Lloyd ka rin ngayon. Ala John Lloyd ka rin. Ganon? Nako Mang Portasio, di balakubak. Kahit ano pang gawin mo, aminin mo na sa sarili mo, ikaw lipas at panis na. Kaya yan mong dinadaan ng mga puro mamahaling regalo yung jowa mong totyal, kasi baka may talisod siyang iba, mapag-iwanan ka. Nako manong ikaw tumino at magpakatotoo ka sa sarili mo, buwisit ka. Kaya nga halos ilang beses mong pinakasalan yung baby girl mo para taling-tali at kapit na kapit at sobrang silyado para di maagaw pa ng iba. Ikaw naman, Tia Deli. Hindi nga niya binubuntis para hindi masira yung figure. Yan ang tunay dahilan. Kaya pati buong kaluluwa mo, ibinenta mo na kay Satanas. Nagpakahudas ka at naging alipin ka na ng sobra mong pag-ibig sa sinasamba mong Diyosa ng kagandahan. Hindi siya maganda. Kahit ano pang gawin mong pagmamalinis, ikaw may tatak ng isang pusakal na magnanakaw sa kaba ng bayan. Tamang-tama talaga yung pangalan mo sa'yo. Isa kang panis at kasukasukang inaamag na keso. Winalangya mo ang buo mong angkan dahil sa kadiri-diring putik na ikinulapol mo sa pagmumukha mo. Nababagay at tama lang talaga na magsama-sama kayong niyang mga katulad mo ring pusakal ng sinungaling at puro magnanakaw sa loob ng kulungan. Mga leche, mga buwisit, buti nga sa inyo, kinam. Alam mo, Tia Deli ka, ha? Mukhang pwedeng ipusta yung
Ngayon masusubok talaga to si Blackjack, Tia Deli, kala mo. Ang problema lang dyan, Tia Deli, kay Blackjack, baka pag meron ng palabas na warrant of arrest, wala na namang maa-aresto dahil natimbrihan na naman. Lord. Erlinda Aquino, Kuya, kaya tayo wala nang pag-ahon na gumandang takbo ng ating bansa dahil sa mga namamahala ng gobyerno ay hindi tumutupad sa batas. Gaya ng kay Quick Melt, Kuya, akalain mong naabsuelto. Diba? Kaya nga dapat ang sigaw, Duterte panagutin. Garcia patalsikin, ganun. Erlinda Aquino ulit, Kuya, tama si Percy Lapid nung nabubuhay pa. Siya na yan si Garcia ng Comelec ay hindi kapanipaniwala na tama ang gagawin. Totoo, di ba? Tsura lang ang puto. Pag yung kala mo, kagaling-galing. Parang ano rin eh. Parang yan si Garcia, magkakalaya. Si Garcia, si Chis Escudero, si Joel Islord, si Cayetano, sino pa? Marcoleta. Yan ang mga puta. Pag akala mo, ano ba? Topacio, Turun. Yan. Yan mga mabibigat, no? Jane Labay na ulit o sa Rox. Huwag ka nang umangal, ha? Ano naman? Pag ang pamasok ko sa'yo ay 500 pesos, ha? Ikaw naman. Pang spaghetti para sa Noche Buena ninyo na yan. May sukli pa yan ng 150 pesos pambili ng hot pandesal. Kasya na yan, sabi ng DTI. Good luck and pamalengke mo. Itong kapul mo ng mukha nung ano. Pero anyway, Friend Jane, huwag pwede naman eh. Sa iyo, hindi kasya talaga yung 500. Dahil pag nakikita ko yung kinakainan mo lang eh, diba? Pero sa mga mahihirap, yun ang ibig sabihin siguro ng DTI. Pwede na yung 500 pag kasyahin nyo na. Oo, diba? Bumili ka ng konting keso, konting ganito, diba? Pag gusto, pwede eh. Diba? Pero sa kagaya mo, hindi talaga kakasya 500. Ay, naku. Pamasahe mo lang, pagsunod mo lang sa balat ng kapritsyo niyang balat ng paa mo eh. Libo eh. Shirley J. Sir, shout out Malabo niyang makalaya si Digong. Payamanin niya na lang ng gusto, si Kupalman. Totoo, diba Shirley? Dolor Garcia, my friend, shout out. Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, anak, shout out Boyong Kong, Balong, Brother Elias, oy, mission accomplished mga boss Hanggang bukas po muli. Yan ang aking reaksyon. Sa sari-saring dasal para kay Digong. Magandang gabi po. Karma ang inabot mo. Ang gagot kalahati, putang ina kayo. Nananahimik ang Panginoon, binaboy mo. Di ka naman inaano ni Pope, minura mo. Ayun ang inabot mo. Siguro ngayon, magtanda ho kayo mga boss. Pero wala eh. Yung mga politiko talaga, walang Diyos yung mga yan. Diyos nila pera. Good night. God bless. Dasal.